We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. NBI Bacolod City may persons of interest na kaugnay sa suspect na nag-iwan ng mga putol na bahagi ng katawan ng tao sa harap ng tanggapan. Samantala, resulta ng DNA test ng PNP SOCO kung sa iisang tao lang ang mga putol na bahagi ng katawan, hinihintay pa. Nakatutok sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi pa rin natutukoy ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga putol na bahagi ng katawan ng tao na iniwan sa harap ng tanggapan ng NBI sa Bacolod City. Pero sa kabila nito, kampante ang NBI Bacolod City na makakukuha ito ng karagdagang ebidensya, lalo na't may persons of interest na ang ahensya sa posibleng suspect sa krimen. Magpapadala ang NBI Central Office ng team mula sa Intelligence Service upang tutukan ang investigasyon sa kaso. Ito'y upang masiguro ang patas na investigasyon dahil may isang NBI agent sa Bacolod City na iniuugnay ang pangalan sa mga natagpuang putol na bahagi ng katawan ng tao na umano'y protektor ng itinuturong drug lord. Last quarter ng 2023, nung in-intensify namin yung anti-gambling operations which is continuing. It so happened na siya ang team leader. Pansamantalang naka-leave of absence ang nasabing NBI agent para sa kanyang seguridad. Biyernes ng umaga na matagpuan ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao na nakasilid sa plastic sa loob ng isang paper bag sa harap mismo ng tanggapan ng NBI Bacolod City. Kabilang sa body parts na natagpuan ang dalawang tenga, kamay at buong binti. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng DNA test ng PNP SOCO kung mag-match ang lahat ng mga putol na bahagi ng katawan sa iisang tao. Base sa inisyal na investigasyon ng Bacolod City Police, naka-off ang CCTV sa harap ng gusali ng NBI Bacolod at walang ibang naka-install na CCTV sa paligid nito. Wala kailangan response, pinahulat na naman. Kaya may posibilidad nga ma-online na yung dala. Hindi pa rin tukoy ang motibo sa nasabing insidente pero ayon sa NBI Bacolod City, posibleng may kinalaman ito sa tinututukan nitong operasyon kontra illegal gambling at isabong sa Negros Occidental. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang 7 bahay sa Legazpi City, Albay habang isang furniture shop din sa Camarines Sur ang tinupok ng apoy. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Biyernes ng gabi nang sumiklab ang sunog sa mga kabahayan sa Barangay Victory Village at Lapu-Lapu sa Legazpi City, Albay. Dahil gawa sa light materials at magkakadikit lamang ang mga bahay sa lugar, kaya mabilis na kumalat ang apoy. 7 bahay ang natupok at 9 na pamilya ang nawala ng tirahan na pansamantalang nakikituloy muna ngayon sa kanilang mga kamag-anak. So katarantahan mi karanya-kanya na kami na maisalbar mi sa buhay mi. So syempre, di mi man may ipadaan so gamit mi sa iba. Tinatayang nasa 400,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Harayo po siya sa kalsada, so dahil po makalaog ang fire truck ta. So nagdugtong kita kang host ta. Tapos ang challenge po naman isa dito sa agihan. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng apoy. Sa bayan ng Baaw, Camarines Sur, madaling araw nitong Marso 2 nang sumiklab din ang sunog sa isang furniture shop sa Barangay Sagrada. Gawa sa light materials ang istruktura kaya mabilis na tinupok ito ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan pero pumalo sa 75,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng sanhi ng naturang sunog.
under investigation pa ito, under investigation. Pero tinitingnan yung sa sa electrical pinag-aaralan, pinag-confirm pa rin. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalidad ng itlog sa tinaguriang egg basket of the Philippines sa San Jose, Batangas, apektado na rin ng mainit na panahon, ayon sa LGU. Samantala, 6 na dam sa Western Visayas nasa critical low water level na ayon sa NIA. Yan at iba pang balita sa epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng bansa, ihahatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula Iloilo. Kim? Cecil, ramdam pa rin ang epekto ng El Nino ng mga magsasaka maging ng mga residente na nakararanas ng kakulangan ng supply ng tubig. Apektado na rin ng mainit na panahon ang produksyon ng itlog sa tinaguriang Egg Basket of the Philippines sa San Jose, Batangas. Bagamat maraming supply, apektado naman daw ang kalidad ng mga itlog ng manok. Kapansin-pansin raw ang pagliit sa sukat ng mga ito at pagnipis ng mga shell. Ayon sa municipal agriculturist, posibleng na-stress daw ang mga manok bunsod na mainit na panahon kaya hindi makapangitlog ng maayos ang mga ito. Patuloy naman daw ang isinasagawang monitoring at check-up ng Municipal Agriculture at Veterinary Office sa mga manukan sa bayan. Parang tao din, mainitin ang ulo, mainitin ang pakiramdam. Yung concentration na supposedly dapat sa production dahil sa init, so yun yung lagi nilang nararamdaman. Nagpatupad naman ng annual closure ang National Irrigation Administration 6 o NIA 6 sa siyam na irrigation system sa Western Visayas sa loob ng 2 buwan simula March 1. Ito'y upang bigyan daan ang maintenance activities sa mga irigasyon at mga ilog bilang paghahanda sa pagsisimula ng first cropping sa Mayo. Ang aton nga intake gates dira sa may dams naton is ginasiradahan ina siya para ang tubig halin sa may suba kag sa dam hindi magsulod pa kadto sa aton nga irrigation canal. Sa pinakahuling datos na inilabas ng NIA 6, 6 na dam sa probinsya ng Iloilo ang nasa critical low water level. Isa na dito ang Aganan River Irrigation System Dam sa bayan ng San Miguel, Iloilo na nasa 1 meter above the riverbed ang water level. Pero dahil nagsimula na ang pagsasara sa mga irigasyon, hindi naman apektado ang service area ng NIA 6. Nasa kabuuang 15 na dam sa Western Visayas ang mahigpit na minomonitor ng ahensya. It is expected nga manubo gid man subong ang tubig, especially during these dry months, no, sang dry season gid ni subong summer and may El Nino pa. So it is normal nga makita naton nga medyo dwindling ang aton nga water supply. Sa Pavia, Iloilo, malaking hamon sa ilang magsasaka ang pagtitipid sa konsumo ng tubig para sa itinatanim nila na alternative crops gaya ng kamatis. Wala na, nadura na schedule. Wat mo sa buong makakuha ka tubig. Kasi may iba mga tanam na white itasok sa lupa. Ibubon mo la. Mga sakahan sa 11 barangay sa Bayawan City, Negros Oriental, apektado na ng El Nino. Ayon sa LDRMO, aabot sa 16 million pesos na ang naitalang danyos ng mga magsasaka sa lungsod na isang agricultural city dahil sa nararanasang mainit na panahon na nagsimula pa noong December 2023. Walang irrigation system ang mga nasabing barangay at umaasa lang sa ulan ang mga magsasaka para sa kanilang sakahan. Naagid sila sa tunga-tunga, no? Tunga-tunga sa ilang stage. Inigbulak nila. So inugbunga, wa na gyud ka bunga. So alang-alang gyud pud anihon kay wa may sulod. Sa pamamagitan ng binuong El Nino Task Force, nabigyan na ng Bayawan City LGU ng mga binhi ng alternative crops katulad ng melon ang mga apektadong magsasaka. Sa datos ng Visayas Pag-asa Regional Services Division, nakararanas ng dry spell ang Negros Oriental at mga lugar sa lalawigan ng Cebu. Ang lalawigan ng Bohol at Siquijor ay nasa dry condition naman matapos makaranas ng mababang pagulan simula January 2024. Kining at the end of April, yan nakita natin na possibly mahug na siya sa drought condition ang some portion of Central Visayas. Samantala, gumawa naman ng improvised irrigation system ang mga magsasaka sa Talisay City para masigurong mayroon pa silang pagkukuhanan ng supply ng tubig.
Cecil, dito sa Iloilo City, 24 na barangays ang mahigpit na minomonitor ng LGU dahil apektado na ng mainit na panahon ang supply ng tubig. Kung magpapatuloy ito, isa sa mga hakbang na gagawin ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ay ang pagre-rekomenda na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pansamantalang itinigil ang paghahanap sa dambuhalang sawa sa Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pansamantalang itinigil ang paghahanap sa dambuhalang sawa sa Barangay Buod, Kalasyaw, Pangasinan. Tiniyak ng mga opisyal ng barangay na ligtas ang mga residenteng malapit sa lugar kung saan natagpuan ng hunos ng Burmese python. Pinalalahanan ng mga residente para mawala ang kanilang pangamba at malaman kung ano ang mga dapat gawin sakaling makakita ng ahas o sawa sa lugar. Pansamantalang pinahinto muna yung paghahanap kasi ang sabi naman din ng mga eksperto is baka lumayo o nakakain na yung sawa. So, matagal pa bago lumabas. Kung ang mga residente raw ang masusunod, mainam daw na ipagpatuloy ang paghahanap sa sawa. Sila kung anong mabuti kung hahanapin pa. Nandiyan pa rin yung takot kasi hindi pa nahahanap. Constant monitoring naman kami sa barangay. Pinupuntahan yung area. Actually, pati ang PNP, constant din pong nakamonitor sa amin. Nakiusap din ang mga opisyal ng barangay sa mga content creator at vloggers na makipag-ugnayan muna sa barangay bago sila magpunta sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pang-14 ang daing na bangus sa best saltwater fish dishes in the world ng food website na Taste Atlas. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang fish for all seasons na bangus, suwak pang sinigang o di kaya'y pang daing. Perfect ang match ang sinangag at itlog. Pwedeng pang agahan, tanghalian o kahit pahapunan. Best seller nga raw ito sa isang kainan sa Batangas City. Mga estudyante po, mga family na nagbabanding po dito. Nabili po ng mga bangsilog. Crispy po. Top-rated na nga yan ngayon dahil sa listahan ng food guide and website na Taste Atlas, nakikipagsabayan ang ating daing na bangus sa buong mundo. Number 14 bilang best saltwater fish dishes in the world na binigyan lang naman ng audience rating na 4.3. Pinagmamalaki ko po ang bilang isang Pinoy na maging cook na makilala po ang ating bangus sa buong mundo, buong Pilipinas. Kadalasang iminamarinade sa suka, bawang at iba pang spices. Saka naman ipiprito hanggang maging golden brown. Nakakadagdag pa raw sa linamnam nito ang lutong kung tama ang pagkakaprito. Ang Pinoy dishes ilang ulit nang nahahanay sa listahan ng mga world's best tasting food. Patunay na nahuhuli na nito ang kiliti ng panlasa ng marami. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang nasagip na Serpent Eagle ang iturn over ng Senro Sanchez Miras sa Cagayan sa Animal Breeding Center and Agri-Eco Tourism Park sa bayan ng Balesteros. Ang isa ay nasagip sa Sentro 1, Claveria, Cagayan ng isang residente matapos daw habuli ng aso, habang ang isa na-rescue sa Patanamuak River ng isang residente. Napag-alamang may tama ito ng bala ng air gun. Patuloy ang paalala ng otoridad sa conservation o pangangalaga ng mga hayop sa ilan o wildlife gaya ng Serpent Eagle upang hindi maubos ang kanilang lahi. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang dalawang bata dahil sa rabies sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Samantala bilang ng mga namamatay sa Albay dahil sa rabies, tumataas. Yan at iba pang balita ang hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ikinabahala ng El Salvador City Veterinary Office sa Misamis Oriental ang pagtaas ng kaso ng rabies sa lungsod. Noong Enero 2024 lang, 2 bata ang namatay dahil sa rabies. Ayon kay Dr. Beata Obsoma,
Head ng City Veterinary Office ng El Salvador City, may malaking epekto ang matinding init ng panahon sa mga hayop katulad ng mga aso at pusa. Sa datos ng El Salvador City Veterinary Office, umabot sa 43 positive rabies cases ang naitala ng tanggapan noong 2022. Noong 2023 naman, bagamat hindi pa nailalabas ang eksaktong bilang pero tinatayang tumaas ito ng 57%. Samantala, sa unang 2 buwan ng 2024, 4 na positive rabies cases na ang naitala ng tanggapan. Kaya't hinikayat nila ang mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa. At para mas paigtingin pa ang kampanya kontra rabies, lalo na ngayong Rabies Awareness Month, mag-iikot daw ang City Vet sa mga paaralan ng nasabing lungsod para ipaalam sa kabataan kung ano ang dapat gawin kung sakaling makagat ng aso o pusa na hinihinalang may rabies. Yung mga victims, kasagara mga school pupils and students. So maghilom sila kasi matakot sila bungala ng parents. Sa General Santos City, nakapagtala ang City Veterinary Office ng 823 animal bite cases sa 26 barangay sa lungsod mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. May pinakamataas na kaso ng animal bite ang barangay Labangal na umabot sa 158 noong Enero at 147 ngayong Pebrero. Pag mainit ang panahon, parang aburido rin yung aso, so tumataas din yung ating animal bite cases natin. Buwan pa lang ng Marso, 5 katao na ang binawian ng buhay sa probinsya ng Albay dahil sa rabies. Ayon sa Provincial Health Office, ang naturang bilang ay katumbas ng 5 ring namatay sa probinsya noong 2023. Ang pinakabagong naitalang namatay ay isang 9-year-old na batang lalaki mula sa bayan ng Pio Duran sa Albay. Agad namang nagtungo ang mga kawani ng Provincial Health Office sa naturang bayan para magsagawa ng investigasyon. Gabos po na cases na muya is nagdiretso sa palatandok. Dahil po nagpa-inject or nagpa-bakuna sa laban sa rabies. Aminado naman ang PHO Albay na may kakulangan ngayon ng supply ng anti-rabies vaccine sa kanilang tanggapan pero available naman daw ang naturang bakuna sa mga government hospital sa probinsya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kalsada sa barangay Baloyboan, Pagadian City sa Zamboanga del Sur ang isang sundalo matapos maaksidente ang minamanehong motorsiklo linggo ng umaga. Kinilala ang sundalo na miyembro ng 1st Infantry Tabak Division na si Staff Sergeant Erlito Pacanya, 36 anyos, residente ng Zamboanga del Sur. Sa investigasyon ng Pagadian City Police, nanggaling daw si Pacanya sa burol ng pumano na kasamang sundalo sa Barangay Lumad sa Pagadian City. Nawalan daw ito ng kontrol sa pakurbadang bahagi ng kalsada at dumiretsyong bumangga sa pader. Naiwi na ang kanyang mga labi sa kanyang pamilya sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang buong hanay ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Hustisya, ito ang patuloy na panawagan ng byuda ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo 1 taon matapos ang Pamplona Massacre. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Pasado alas 9 noong March 4, 2023, nang pasukin ng 10 armadong lalaki ang bahay ng mga Digamo sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Pinaulanan ng bala ang gobernador na noon ay abala sa mga taong humihingi ng ayuda. Matapos ang ilang segundo tumakas ang mga suspect sakay ng 3 getaway vehicles. Patay sa insidente si Governor Digamo at ang siyang pangkatao. Sa social media page ng yumaong gobernador, nanawagan ang byuda at Pamplona Mayor Janice Digamo sa taga Negros Oriental na huwag kalimutan ang kanilang ipinaglalaban. Naharap sa patong-patong ng kaso ang 11 suspect na umano'y sangkot sa Pamplona Massacre. Kabilang ang umano'y mastermind ng pananambang na si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Noong nakaraang linggo, isinama si Teves sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization o Interpol. Bunsod nito, pwede nang arestuhin si Teves ng Interpol sa anumang banda ng mundo. Samantala, hindi na tinalakay ng PNP Region 7 ang detalye ng kaso na nakasampa na sa Manila RTC Branch 51. Nagpapatuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng DOJ. Kami, nag-ready na lang
kung magsugod na ang mga trial, no? Para we could present the testimonies of the witnesses as well as katong mga object evidence nga among nag-gather. Dagdag ng pulisya na ang peace and order situation sa probinsya ng Negros Oriental nananatiling matiwasay. Sa effort sa Police Regional Office 7 is to go after the armed group in Negros Oriental. Yeah. We all know that we have gained momentum in arresting and utilizing those armed group members. No? Nakiisa naman ang Diocese of Dumaguete sa mga sinusundan ang takbo ng imbestigasyon sa Pamplona Massacre. Dagdag ng obispo na ibalik man ang kapayapaan sa probinsya at balik normal na ang paghahanda sa 2025 midterm elections. Subalit hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng hustisya ang kamag-anak ng mga namatay sa insidente. Maliban sa mga kasong isinampa laban sa mga suspek, giit ng obispo na kailangang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Misdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, opisyal na binuksan noong linggo ang Cebu Provincial Sports and Cultural Festival 2024 sa City of Naga sa lalawigan ng Cebu. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mahigit 14,000 delegates mula sa 44 municipalities ng Cebu Province, kabilang na dito ang mga atleta, coaches at iba pang mga support staff ang lumahok. Unang isinagawa ang parada ng mga delegado papunta sa track and field oval ng City of Naga. Pinangunahan naman ng mga team captain mula sa iba't ibang kupunan ang ginawang torch lighting. Panauhing pandangal si Cebu Governor Gwen Garcia na siyang nanguna sa pagsindi ng Provincial Meat Urn kasama ang mga opisyal ng DepEd Cebu Province Division. If you are fortunate to win, accept that victory with humility. And if you should lose, accept it as well with graciousness. Magtatagisa ng mga atleta sa 30 sporting events hanggang sa March 8. Sa atong mga kabataan, pinaunta na inyong isilsil sa inyong kalimpatakan, sa inyong nahuna, na ang pagdaog is not as important sa atong katuyuan kanong niya kita karon dinhi. Ang atong katuyuan mao that after your participation in this week-long sports and cultural festival, you will come out better versions of yourselves. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagmistulang Rat Hunt Challenge ang ginawang panghuhuli ng daga sa isang palayan sa bayan ng Baler sa Aurora. Ang mga nanghuli ay mula pa sa karatig bayan ng Dipakulaw at dumayo sa Baler para manghuli ng dagang bukid. Perwisyo raw ito sa mga sakahan dahil kinakain ang kanilang pananim. Pero biyaya raw ito sa ilan na ibinibenta ang karne ng daga para ulamin. Nasa 50 hanggang 80 pesos per kilo ang small size, habang 80 hanggang 100 pesos naman ang kada kilo ng big size na daga. Ang napagbebentahan naman daw nila ay ipinambibili nila ng bigas. Mga bus na bibiyahe mula Metro Manila papuntang Naga City, Camarines Sur halos fully booked na para sa darating na Holy Week. Samantala, LTFRB tumatanggap na ng aplikasyon para sa special permit ng mga bus na magbabiyahe ngayong nalalapit na Semana Santa. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bagamat ilang linggo pa bago ang mahal na araw, nagpa-reserve na ng two-way ticket si Natalie Serrano ng Naga City, Camarines Sur para sa pag-uwi ng kanyang anak mula sa Metro Manila. Dahil inaasahan na ni Natalie ang paglagsan ng mga pasahero ngayong nalalapit na ang Semana Santa. Abumi po kayong magkaraming si Aki ko. Gusto mi kung mauli siya. Maray po ang sayang pagbiyay.
Ayon sa mga bus company sa Bicol Central Station, halos fully booked na ang mga babiyaheng bus mula sa Metro Manila patungo sa Naga City. Mapa online o walk-in, marami na raw ang mga nagpapareserve ng ticket. So madami na nagbubook sir, mga March 23 hanggang 23, 24 and hanggang 30. Inaasahan na rin ng Bicol Central Station ang pagdagsa ng mga pasahero habang papalapit ang Semana Santa. Kaya pagpasok ng Holy Week, posible raw na magkaroon ng 150 trips per day ang mga bus mula sa Metro Manila habang nasa 200 trips naman mula sa Naga City pabalik sa Metro Manila pagkatapos ng Semana Santa. Book early, aron naman po ang mga bus company, sini po ang tip. Pinapaluwas po ninda ang sa indang mga booking, especially sa online 1 month before. Tiniyak naman ang pamunuan ng terminal na sapat ang bilang ng mga bus para sa mga chance passenger. Samantala, nagsimula na rin tumanggap ng aplikasyon ng LTFRB Bicol para sa special permit ng mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging espesyal ang pag-uwi ng mga balikbayan sa Mangaldan, Pangasinan kasabay ng selebrasyon ng Pindang Festival. Sumalubong sa kanila ang mga organikong prutas at gulay at iba pang ipinagmamalaking tanim sa bayan. Bahagi ito ng Balikbayan Tour and Harvest Festival na isa sa mga aktibidad sa kapistahan. Na-miss daw ito ng mga balikbayan. Ilan lang sa mga ibinidang produkto ang bukayo at tableya ng Barangay Guesang, tinapa at fish products ng Barangay Talugtog. Lain na aktibidad na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto. Sa ikakasang 2025 midterm elections, tinatarget ng COMELEC na simulan ang botohan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mas mahaba kaysa sa nakaraang barangay and SK elections. Ayon sa COMELEC, gagawin ito para bigyan pa ng mas mahabang oras ang mga Pilipino na makaboto. Bukod dyan, bagong teknolohiya raw kasi ang gagamitin sa 2025 elections. Magsasagawa naman daw ang COMELEC ng testing pati ang time and motion study para sa bagong automated election system. Nakikita rin daw ng komisyon ang posibilidad ng pagdaos ng plebisito para sa charter amendments sabay sa mismong midterm elections. Kung sakali man daw kasing maisapinal na ang mapag-isa ang desisyon ng Kamara at Senado, hindi po pwedeng gawin ang plebisito ng mas maaga. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.